Sa buhay, hindi talaga mawawala ang mga taong may masasabi laban sa'yo. Pero ang tanong, paano mo sila haharapin nang hindi ka nasasaktan? Nang hindi ka napapagod? At hindi ka napapalayo sa sarili mo? Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga praktikal at kalmadong paraan para harapin ang mga naninira sa'yo nang hindi mo kailangang pumatol o makipag-away. Number 1, manatili ka sa katotohanan. Kapag sinabi kong manatili ka sa katotohanan, hindi lang ibig sabihin nito na huwag kang magsinungaling. Mas malalim pa doon. Ibig sabihin, manatili ka sa kung sino ka talaga. Sa values mo, sa character mo, sa mga bagay na alam mong totoo. Kahit pa sinusubukan itong guluhin ng mga taong naninira sa'yo. Kasi ganito yan, kapag may naninira, ang unang gustong mangyari ng mga yan ay guluhin ka. Gusto nilang isipin mo na kailangan mong magpaliwanag. Gusto nilang magpabait o magmukhang mabuti sa mata ng lahat. Pero in reality, hindi mo kailangang habulin ang perception ng bawat tao. You don't need to explain your truth to people who already decided not to listen. Mas nakakaubos ng lakas kapag pinipilit mong baguhin ang isip ng mga taong committed ng hindi maniwala sa'yo. Parang naglalagay ka ng tubig sa basong butas. No matter how much effort you pour in, hindi talaga mapupuno. Kaya mas wise na ilaan mo ang energy mo sa pag-consistent sa kung sino ka. Focus ka sa ginagawa mo, sa progress mo, sa integrity mo. Dahil sa huli, character mo pa rin ang magsasalita para sa'yo. At ito pa, ang katotohanan, kahit gaano katagal itago, lumalabas pa rin. Hindi mo kailangan makipagpaligsahan sa kanila. Hindi mo kailangan sumagot sa bawat maling kwento. Hinahayaan mong ang actions mo ang magsilbing sagot. People can sense authenticity. Nakikita nila kung sino ang tunay at sino ang gumagawa lang ng ingay. Kaya habang sila busy gumawa ng kwento, ikaw busy gumawa ng resulta. Habang sila nagkakalat ng chismis, ikaw nag-iipon ng mga accomplishment. Minsan, ang manahimik ka ay hindi kahinaan. Strength yan. Strength na hindi nila kayang guluhin ang puso mo. Strength na alam mong kahit ano pang ibato nila, solid ka pa rin. At kapag ganun ka katatag sa katotohanan mo, mas lalo silang nauubusan ng bala. Because the truth doesn't panic. The truth doesn't rush. The truth stands still. Kaya sa dami ng ingay sa paligid, piliin mo pa rin manatili sa totoo. Hindi dahil kailangan mong patunayan ang sarili mo, kundi dahil yun ang nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. At sa dulo, peace beats lie. Always. Number 2, ayusin mo ang pakikitungo mo. Kapag may naninira sa'yo, ang unang dapat mong gawin ay huminga ng malalim. Don't react right away. Kasi minsan, yun ang gusto nila. Makita kang nadadala. Mas malakas ang tahimik na confidence kaysa mabilis na pagpatol. Manatili ka sa katotohanan. Hindi mo kailangang i-justify ang sarili mo sa bawat taong may opinyon. The truth has a way of revealing itself. Kahit gaano pa nila subukang baluktutin ang kwento. Piliin mo rin kung paano ka makikitungo araw-araw. Hindi ibig sabihin magpakabait ka sa lahat. Ibig sabihin lang, panindigan mo kung sino ka. When your actions are consistent, mas madaling makita ng iba kung sino ang nagsisinungaling. At iwasan mong makipagsabayan sa murahan, sa rant, o sa personal attacks. Hindi mo kailangang bumaba sa level nila. Protect your peace. Hindi porke kaya mong lumaban, kailangan mo nang lumubog sa gulo. Hindi rin lahat kailangan mong sagutin. Silence is also a statement. Pero kung kailangan mo talagang magsalita, choose the right moment. Yung malinaw ang isip mo at hindi ka nadala ng galit. Importante rin na bantayan mo ang mental space mo. Limitahan ang access ng negativity sa buhay mo. Kung hindi sila nagbibigay ng growth, bakit mo sila papasukin sa isip mo? Ilaan mo ang energy mo sa mga taong totoong nandyan para sa'yo. Your circle matters. Kapag tama ang mga taong kasama mo, hindi ka basta-bastang mauuga ng issue. At tandaan mo, actions speak louder than explanations. Kapag tuloy-tuloy mong ginagawa ang tama, unti-unting nababasag ang narrative nila. Hindi mo kailangang ipamukha sa kanila. Kita na yon sa resulta mo. Avoid posting rants online. Kahit gaano ka tempted, huwag mong subukan. Sa halip na manahimik sila, lalo ka lang nilang tutuksuhin dahil alam nilang triggered ka. Minsan, maganda ring alamin kung saan galing ang issue. Not to fight, pero para malaman mo kung paano magsiset ng boundaries.
Hindi lahat dapat nasa personal space mo. Hindi lahat dapat may access sa buhay mo. At huwag kang magpadala sa hiya. Hindi ikaw ang may problema. People who spread lies are just projecting their insecurity. Masakit man, pero kadalasan, inggit ang ugat niyan. Kung kaya naman ng maayos na usapan, pwede mong subukan. A simple, pwede ba nating ayusin to ng maayos? Can sometimes end a conflict. Pero kung hindi sila game, at least alam mong you tried. Kapag seryoso na ang epekto, mag-ingat at mag-document ka. Walang masama sa pagprotekta sa sarili. At sa dulo, tandaan mo, you can't control what people think about you. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Doon nakikita ang tunay na maturity. Kaya kahit anong bigay ng mga naninira, tuloy ka lang. Your success is your loudest clapback. Keep growing. Keep leveling up. Keep moving forward. The higher you rise, the quieter they become. Number 3, iwasan mo ang personal attacks. Kapag sinasabing iwasan ang personal attacks, hindi ibig sabihin na nagpapakabait ka lang o nagpapatalo. Ang totoo, ito ang isa sa pinakamalakas na paraan para ipakita sa kanila na mas mataas ang maturity mo kaysa sa mga naninira sa'yo. Kasi ganito yan, kapag may umaatake sa'yo ng personal, ang unang instinct mo ay gumanti. Normal yan. Pero kung sumagot ka gamit din ng insulto, para mo na ring sinabi na pareho lang kayo ng level. Sa halip, piliin mong manatiling composed. Hindi dahil weak ka, kundi dahil alam mo kung kailan ka dapat sumagot at kung paano. Imagine this, may taong naninira sa pangalan mo. Tapos ang sagot mo ay below the belt din. Ang mangyayari, mawawala ang distinction kung sino talaga ang may mali. People can easily say, pareho lang naman sila. And you don't want that. Right? Mas powerful kapag tumugon ka ng may grace. Hindi mo kailangan maging sobrang formal, pero dapat klaro. Hindi ka bababa sa personalan. Pwede mong sabihin, kung may concern ka, sabihin mo sa akin na maayos. Imbis na, ganyan ka talaga, insecure. Magkaiba ang impact. Di ba? Yung una, nagpapakitang willing kang mag-communicate. Yung pangalawa, pinapakita mo lang na napikon ka. At pinaka-importante, kapag hindi ka nag-resort sa personal attacks, mas napoprotektahan mo ang credibility mo. People around you will notice the difference. They'll see na habang sila busy maglabas ng hatred, ikaw steady lang, kalmado, at nakapokus ka sa katotohanan. That's strength. That's control. At yun ang hindi nila kayang tapatan. Number 4, basagin mo ang narrative nila sa gawa, hindi salita. Kapag may naninira sa'yo, pinakamalakas mong sandata, hindi yung bibig mo, kundi yung mga ginagawa mo. Kasi ganito yan, pwedeng paulit-ulit nilang sabihin ang version nila ng kwento. Pero kapag hindi ito tugma sa nakikita ng mga tao sa tunay mong kilos, kusang bumabagsak ang narrative nila. Actions expose lies faster than arguments. Isipin mo na lang, kapag may taong nagsasabing tamad ka, pero araw-araw kang maaga, masipag, consistent, at may resulta, sino ang paniniwalaan ng mga tao? Ikaw na gumagawa? O sila na puro salita? Natural, yung may ebidensya. At yun ang buhay mo mismo. Kaya imbis na ma-stress sa pagpapaliwanag, ilabas mo lahat through your work, your improvements, at kung paano ka nakikitungo sa iba. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Your growth speaks louder than any rumor. At ang maganda pa, kapag nakita nilang unaffected ka, lalo silang nadi-drain. Kasi ang goal nila ay pabagsakin ka emotionally. Pero kapag tuloy-tuloy kang umaangat, para silang sumisigaw sa hangin. Relatable to, lalo na kung minsan napapagod ka na sa mga tao na hindi naman alam ang buong kwento, pero ang lakas mang judge. Pero ito ang truth, hindi mo kayang kontrolin ang opinion nila. Pero kaya mong kontrolin kung paano ka gagalaw. And once your actions stay consistent, the truth eventually catches up and clears your name without you having to defend yourself non-stop. So keep moving, keep improving, at hayaan mong ang mga gawa mo ang maging pinakamalakas mong sagot. Quiet progress is the loudest revenge. Number 5, iwasan mo ang pag-post ng rant online. Kapag may naninira sa'yo, madali talagang matukso na mag-post ng rant online. Kasi nandun yung feeling na gusto ko lang ilabas lahat. At minsan pa, may hangad kang ipakita sa mundo na hindi ka basta-basta. Pero ang problema, the moment you hit post, hindi mo na makukontrol kung paano yun iikot, sino ang makakakita,
at paano nila i-interpret. Minsan isang maliit na emosyon, nagiging screenshot, nagiging chismis, nagiging issue. Tapos ikaw pa ang lalabas na masama. Masakit aminin, pero totoo. When you rant online, minsan ikaw pa ang nagmumukhang guilty kahit hindi naman. Nagmumukha kang affected, triggered, at defensive, and people love drama. Hindi mo alam, yung mga tahimik lang sa gilid, nag-o-observe. At ang hirap nun, kasi nagiging public performance ang dapat sana'y personal na paghihirap mo. Mas okay na sandali kang tumahimik. Breathe. Let the noise settle. Let the noise settle. Dahil the less you say, the more control you have over the narrative. Hindi yung social na deadma, kundi yung matalinong pagpili ng laban. You protect your peace, your dignity, at yung respeto ng mga taong importante sa'yo. Kasi tandaan mo, minsan ang pinakamalakas na statement ay yung hindi mo sinabi online. Yung kalmadong pananahimik na nagsasabing, I know my worth. I don't owe the world an explanation. And when people see that you're composed and unmoved, doon sila napapaisip na hindi ikaw ang problema, kundi yung gumagawa ng ingay. In the end, panalo ka. Hindi dahil sumagot ka ng mahaba sa social media, kundi dahil hindi mo hinahayaang gamitin ng iba ang emosyon mo bilang entertainment. Your peace is priceless. Don't hand it over for free. Number 6, huwag kang magpadala sa hiya. Minsan, kapag may naninira sa'yo, automatic na nararamdaman mo yung bigat sa dibdib. Parang gusto mong magtago, manahimik, at umiwas sa tao. Normal yun. Pero ang totoo, hindi mo dapat pasan-pasan ang hiya na hindi naman sa'yo nanggaling. Kasi ang paninira, kahit gaano ka-harsh, hindi proof na may mali sa'yo. Mas madalas, reflection lang yun ng problema nang nagsimula ng issue. Kaya huwag kang magpadala sa hiya. Don't let their noise define your worth. Kapag nag-walkout ka sa sarili mong buhay dahil nahihiya ka sa chismis nila, para mo na ring binigay sa kanila ang steering wheel. At bakit mo ibibigay ang kontrol sa taong hindi marunong mag-drive ng sarili nilang buhay? Isipin mo ito, lahat ng taong umaangat, may naninira. Lahat ng taong may progress, may nag-aabang na bumagsak sila. And guess what? Hindi sila nahihiya. Hindi sila nagpapahinto. Tuloy-tuloy pa rin sila. Kasi alam nila na ang hiya ay trap na ginagamit para pigilan kang umusad. Kung nagkamali ka man, normal. Kung may sablay ka, tao ka. Pero kung ang kinakaharap mo ay paninira at hindi ang truth, hindi mo kailangang mahiya. Let the people who believe lies carry the shame, not you. Ang mahalaga, alam mo ang sarili mo. Yung values mo, yung ginagawa mo, at yung puso mo. Mas kilala mo ang sarili mo kaysa sa kahit sinong nagpapakalat ng kung ano-anong kwento. At alam mo, ang pinaka-importante, kapag hindi ka magpapadala sa hiya, hinahayaan mong makita ng mundo ang tunay na lakas mo. Yung tipong kahit pinipilit kang ibagsak, nakatayo ka pa rin. Yung hindi ka nagpapasindak sa maling akala. Yung kaya mong humarap sa gulo ng may dignity at may ngiti pa. So stand tall, huwag mong hayaang ang hiya ang sumakal sa'yo. Kasi kadalasan, ang hiya ay hindi galing sa ginawa mo. Galing yun sa sinabi nila. At ang buhay mo, hindi dapat umiikot sa kung ano ang sinasabi ng mga taong hindi mo naman kailangang i-please. Number 7, tandaan na projection lang yan. Kapag may naninira sa'yo, madalas hindi ikaw ang tunay na problema. It's them. Minsan ang mga taong sobrang ingay sa paninira, sila yung may mga bit-bit na insecurities, selos, o frustrations na hindi nila kayang harapin. Kaya imbis na ayusin ang sarili nila, sa'yo nila ibinabato ang bigat. Projection ang tawag doon. Ibig sabihin, kung ano yung kulang, takot o galit nila, sa'yo nila ipinapasa para kahit papaano, gumaan ang loob nila. Kung mapapansin mo, may mga taong laging may sinasabi kahit wala ka namang ginagawa. You're just living your life. Pero sa kanila, parang may invisible competition. Kapag may narating ka, may comment sila. Kapag masaya ka, bigla silang nag-i-issue. Kapag wala silang mahagilat, gagawa sila ng paraan. Hindi dahil masama ka, kundi dahil hindi nila matanggap na ikaw yung umaangat habang sila naiipit pa rin sa sariling problema. At kapag na-realize mo yan, biglang gumagaan ang lahat. Kasi maiintindihan mong hindi mo trabaho ayusin ang mga tao. Hindi mo trabahong buhatin ang ego nila. Hindi mo rin trabahong ipaliwanag ang bawat galaw mo. Ang tanging trabaho mo lang ay maging totoo sa sarili mo at manatiling grounded.
Kaya sa tuwing may naririnig kang paninira, huminga ka ng malalim at sabihin mo sa sarili mo, "This says more about them than it does about me." Hindi mo kailangang pumatol para manalo. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig ang katotohanan. Minsan, ang pinaka-solid na comeback ay yung pagiging kalmado mo. Dahil kapag hindi ka nag-react, doon sila mas napipikon. Kasi hindi gumana ang projection nila. At ang maganda pa, habang nagiging aware ka sa ganitong pattern, unti-unti ka rin nagiging mas matatag emotionally. Hindi mo na sila tinatrato bilang threats, kundi parang background noise lang. May ingay, oo, pero hindi nakakasira ng focus mo. Natututo kang piliin kung saan ka maglalagay ng energy. Kasi alam mong sayang ibigay sa mga taong hindi kayang ayusin ang sarili nilang gulo. Sa dulo, ang pinakamahalaga ay ito. You're not responsible for the stories that insecure people create about you. Hindi mo hawak ang isip nila, pero hawak mo ang kapayapaan mo. At kapag pinili mong protektahan yon, kahit gaano pa karami ang naninira, hindi ka nila maaabot. Number 8, alalahanin mo na hindi mo kontrolado ang isip ng iba. Hindi mo kayang pilitin ang tao na mag-isip, mag-react, o maniwala sa kung ano ang gusto mo. Kahit gaano kaklaro ang mga sinasabi mo, kahit gaano ka-patient sa explanation mo, may mga tao talaga na pipiliing maniwala sa kung ano ang gusto nilang paniwalaan. At yun, minsan, ay hindi dahil sa mali ka, kundi dahil sa bias, insecurity, o sariling struggles nila. Kaya instead na ma-frustrate ka o ma-stress, isipin mo, I can't control their thoughts, but I can control my response. Ibig sabihin, pwede mong piliin kung paano mo haharapin ang sitwasyon. Kung magagalit ka ba, mag-worry ka ba, o mananatiling kalmado at composed. Kung sobrang focus ka sa iniisip ng iba, mawawala ang energy mo para sa sarili mong progress. Remember, ang utak at emosyon mo ay precious. Huwag mong sayangin sa mga bagay na wala kang kontrol. At ang pinakamaganda pa, habang sila busy sa kanilang assumptions at kwento tungkol sa'yo, pwede ka namang mas maging productive, mas maging happy, at mas maging the best version of yourself. At sa huli, actions speak louder than words. Habang tumatagal, makikita ng ibang tao ang truth sa iyong ginagawa. At sa dami ng effort mo sa buhay mo, ang mga negative na vibes nila ay magiging maliit na lang at eventually, mawawala rin. Number 9, piliin mo kung kailan magsasalita. Hindi lahat ng oras ay tama para magsalita. Minsan, mas mainam na manahimik muna at mag-obserba ka. Kapag may naninira sa'yo, natural na mararamdaman mo ang galit, sama ng loob, o kahit takot. Pero kung agad kang tutugon habang emotional ka, mas malaki ang chance na mas lalong lumala ang sitwasyon. Think about it. Kapag nag-react ka agad, parang pinapalakas mo lang ang kanilang boses, kahit mali sila. Kaya bago ka magsalita, huminga ka muna. Tanungin mo ang sarili mo, is this really worth my energy? Will my words make a difference or just fuel the fire? Kung ang sagot mo ay hindi, better hold your tongue. Pero kapag panahon na, kapag malinaw ang facts at ready ka na emotionally, doon ka lang magsalita. Maayos, malinaw, at walang halong galit. Sa ganitong paraan, you control the narrative. Hindi mo hinahayaan ang ibang tao na diktahan ang storya ng buhay mo. Minsan, mas malakas ang impact kapag tahimik ka lang at hayaan mong makita ng iba ang katotohanan sa actions mo, hindi sa salita. Parang sa social media, mas effective yung post na nagpapakita ng results kaysa sa post na puro rant. Sa buhay, ganun din. Choose your moment. Choose your words. At higit sa lahat, choose peace over drama. Number 10, huwag hayaang maubos ang energy mo. Alam mo, ang mga taong naninira, minsan parang energy vampire. Kapag pinayagan mo silang makaapekto sa mood mo, unti-unti, mauubos ang lakas mo. Emotional, mental, at kahit physical. Imagine mo, buong araw ka nang nag-iisip kung ano na naman ang sinasabi nila, kung paano kanila binabaluktot, o kung paano kanila ginagawang katawa-tawa. Nakaka-stress, di ba? At sa huli, ikaw pa rin ang nababahala, habang sila, chill lang, at nag-i-enjoy sa chaos na ginawa nila. Kaya importante na matutunan mo ang art ng energy protection. Hindi ibig sabihin nito na cold ka o indifferent ka sa mga tao. Ang ibig sabihin, alam mo kung kailan ka lang mag-i-invest ng effort at atensyon.
Kapag napagod ka sa toxic na vibes nila, hindi ka na makaka-focus sa sarili mong goals at happiness. Remember, your energy is precious. Hindi mo kailangang sayangin sa mga taong hindi naman nag-iisip ng ikabubuti mo. Minsan kailangan lang ng small mental trick. Imagine mo, parang may invisible shield ka. Minsan kailangan lang ng small mental trick, parang may invisible shield ka. Kapag may naninira, bounce off lang ang negativity nila sa shield mo. Hindi mo pinapadala sa puso mo. Kapag nasanay ka sa ganitong mindset, mas madali mong mapipili kung sino lang ang deserve ng attention mo at sino ang pwede mong i-ignore. At trust me, the more you protect your energy, mas ramdam mo ang peace at focus sa buhay mo. Number 11, iwasan mo ang paghihiganti. Alam mo, sobrang tempting minsan na gumanti, lalo na kung grabe na yung paninira o nasaktan ka talaga. Parang sa utak mo, sige, pakita mo na rin ang galit mo sa kanila. Pero ang totoo, kapag naghiganti ka, mas lalo ka lang naiipit sa drama nila. Ang efforts mo, energy mo, at focus mo na sana sa mga bagay na makakatulong sa'yo, napupunta lang sa gulo. Imagine mo, nagtatagal ka sa stress na pwede namang i-release sa mas productive na paraan. Hindi rin realistic na lahat ng tao makakaintindi sa motives mo kung gagawin mo ito. Sa sobrang dami ng emosyon, pwede pang baligtarin ang perception ng iba sa'yo. At saka, the truth is, revenge rarely gives the satisfaction you think it will. Minsan mas masakit pa yung feeling na ginugol mo ang oras at effort sa isang tao na hindi naman nagmamalasakit sa'yo. Mas maganda na i-channel mo yung energy na yon sa pagpapalakas ng sarili mo. Grow bigger, stronger, smarter, and happier. Kasi habang umaangat ka, habang nagpo-focus ka sa sarili mong goals at sa mga taong who actually care for you, sila naman ang nananatiling nakatingin at stuck sa bitterness nila. At sa dulo, the best revenge is your success. Hindi kailangan ipakita sa kanila, pero ramdam nila na wala silang power over you anymore. Kaya next time na tumaas yung galit mo, huminga ka lang. Think twice at i-redirect mo yung energy mo sa bagay na constructive. Sa ganitong paraan, hindi ka lang nakakaprotect sa sarili mo emotionally, kundi nakakapag-level up ka rin sa buhay. Number 12, protektahan mo ang mental space mo. Isa sa pinakamahalagang sandata mo laban sa mga naninira sa'yo ay ang protektahan ng mental space mo. Imagine mo ito bilang isang invisible shield sa ulo mo. Lahat ng toxic na salita, drama at negativity na sinusubukan nilang ibato sa'yo, dumadaan lang, pero hindi tumatagos. Hindi mo kailangang laging marinig o pakiramdaman ang lahat ng sinasabi nila. Hindi porket kumalat ang chismis o negatibong vibes ay kailangan mo nang i-absorb o i-stress ang sarili mo. Alam mo yung pakiramdam na pag-uwi mo, gusto mo lang mag-chill at mag-relax. Tapos may mga messages o comments na nagpapaalala kung gaano ka raw kahina o kung anong bad impression ang nilalagay nila tungkol sa'yo. That drains your energy in ways na hindi mo namamalayan. Kaya mahalaga ang boundaries. Pwedeng sa social media mo lang i-block o i-mute ang mga toxic accounts. O sa real life, limitahan mo ang oras mo sa mga taong laging negative. Hindi mo rin kailangang ipaliwanag o ipagtanggol ang sarili mo sa kanila. Sa halip, focus ka lang sa mga bagay na nagbibigay sa'yo ng joy, growth, at peace. Kapag kontrolado mo ang mental space mo, mas malinaw ang isip mo, mas maayos ang decisions mo, at mas resilient ka. Remember, you are the gatekeeper of your mind. Hindi sila pwedeng pumasok kung hindi mo papayagan. Number 13, huwag kang agad mag-react. Kapag may naninira sa'yo, ang unang instinct mo siguro ay sumagot ka agad. Hindi ako papayag na sirain nila ako. Pero tandaan mo, bawat salita mo sa galit ay parang gasolina sa apoy. Mas lalo lang silang na-energize kapag nag-react ka agad. Kaya bago ka mag-type ng reply, bago ka mag-comment o magsalita face-to-face, huminga ka muna. Take a pause. Ibig sabihin, bigyan mo ang sarili mo ng time to think. Hindi lang para sa sagot, kundi para mapanatili mo ang dignity mo. Imagine mo, kapag instant ang reaction mo, pwede kang makapagsabi o makagawa ng bagay na baka pagsisihan mo later. Pero kapag ginawa mo muna ang silent thinking, mas malinaw ang magiging desisyon mo. Kung sasagutin mo ba sila o hayaan mo lang na mawala ang drama. It's like playing chess, hindi checkers. Hindi mo kailangang manalo agad sa argument. Minsan, ang tunay na panalo ay yung hindi mo pinapakita na naaapektuhan ka.
Ang katahimikan mo rin, surprisingly, nakakapagpakita ng lakas. Ang iba, kapag nakikita nilang kalmado ka kahit may paninira, natural silang nagtataka. Bakit hindi siya naapektuhan? At yun ang punto. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila o hindi mo kailangang patulan sila. Sa simpleng pagpigil sa reflex na mag-react, nakakapag-control ka ng situation at protektado mo ang mental peace mo. Number 14, iset ang boundaries mo. Mahalagang malaman mo na hindi ka obligado sa sinuman, lalo na sa mga taong paulit-ulit na naninira o nagpapabigat sa'yo. Setting boundaries means malinaw mong sinasabi sa sarili at sa iba kung ano ang kayang tanggapin at hindi kayang tiisin. Hindi ito pagiging selfish, ito ay self-respect. Halimbawa, kung may naninira sa'yo sa social media, pwede mong limitahan kung sino ang makaka-comment o makakakita ng post mo. Kung may toxic coworker na laging nag-comment sa'yo, pwede mong piliin na huwag makisali sa chismis at i-focus na lang sa trabaho mo. Ang boundaries ay parang invisible shield. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat, pero malinaw sa'yo at sa kanila kung saan nagtatapos ang pasensya mo. Kapag consistent ka dito, mas madali rin nilang maintindihan na hindi ka pwedeng abusuhin o gamitin para sa drama nila. Tandaan, you are not responsible for their emotions, just for how you respond to them. Mas nakaka-relate ang mga boundaries kapag isipin mo ito bilang self-care na practical. Hindi mo sinasabi sa kanila, hindi ka pwede, kundi sa sarili mo, ito ang kaya kong tanggapin at hindi ko kaya ang sirain ang peace ko. Kapag nagawa mo ito, mas malinaw ang respeto sa pagitan mo at ng ibang tao at mas ligtas ang mental space mo para sa mga taong tunay na mahalaga sa'yo. Number 15, makipag-usap ka kung kaya. Minsan, hindi natin kailangan laging manahimik. Pero hindi rin ibig sabihin na lahat ng paninira ay dapat agad sagutin. Piliin mo ang pagkakataon at paraan ng pakikipag-usap. Kung ready ka at kalmado ang utak mo, mas malaki ang chance na maipaliwanag mo ang sarili mo ng malinaw kaysa sa biglaang emotional na sagot na pwedeng magpalala lang ng sitwasyon. Think of it this way, hindi mo kailangan ma-pressure na sumagot sa lahat. Sometimes, a simple, pwede ba natin pag-usapan ito? Can already diffuse tension. Kapag pinili mong kausapin sila sa tamang oras, nagagawa mo ring makita kung worth it ba talaga silang kausapin. Hindi lahat ng tao ay open sa constructive conversation. At okay lang yan. Ang mahalaga, hindi ka basta-basta nagpapadala sa chismis o sa toxic energy nila. Mas nakaka-relate sa ating lahat ang ganitong sitwasyon. Lalo na kung may kaibigan ka o kakilala na nag-spread ng hindi totoo tungkol sa'yo. By choosing your battles wisely, hindi lang peace of mind mo ang nadi-defend, pati dignity mo rin. At tandaan, ang goal ng pakikipag-usap ay hindi para lang patunayan na tama ka, kundi para ma-clear ang misunderstandings. Kung hindi naman sila makikinig o patuloy sa paninira, okay lang na huminto at lumayo. Hindi mo kailangang pilitin ang tao na magbago kasi ang effort mo ay para sa sarili mo. Pero mapanatili mo ang kalmado at focus sa buhay mo. Number 16, patuloy kang umahon. Alam mo, sa buhay, laging may mga taong sinusubukang ibaba ka. Sila yung tipo ng tao na kapag nakita kang masaya o nagtatagumpay ka, parang kailangan nilang sirain yun. Pero ang pinakamalakas na sagot sa paninira ay hindi pagbabalik ng sama ng loob o pagpasok sa drama, kundi ang patuloy mong pag-angat sa buhay mo. Keep moving forward. Kapag patuloy kang umahon, ipinapakita mo sa sarili mo at sa buong mundo na hindi ka natitinag. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang ingay nila. Habang focus ka sa goals mo, habang ginagawa mo ang tama para sa sarili mo, unti-unting mawawala ang kapangyarihan nila. Imagine mo lang na parang nakatayo ka sa taas ng bundok. Habang mas mataas ang inaakyat mo, mas maliit na lang ang mga taong sumusubok ibagsak ka. Higit sa lahat, ito ay para sa sarili mo, hindi para patunayan sa kanila. Bawat maliit na hakbang na ginagawa mo para sa sarili mong growth, bawat achievement, kahit gaano kaliit, ay parang sagot na hindi na kailangang ipaliwanag. Ang progress mo, ang pinakamalakas na answer sa mga naninira. At habang patuloy kang umahon, mas madali mong mapapalibutan ang sarili mo ng mga taong tunay na supportive. Yung mga hindi natutuwa sa drama, sa tunay mong success. Sa madaling salita, rise above it all. Hindi ka lang nagtatagumpay. Nagpapakita ka rin ng grace, resilience, at self-worth. At sa huli, sila mismo ang mawawalan ng gana kasi hindi na nila makontrol ang happiness mo. Patuloy kang umahon
At sa bawat hakbang, mas lalakas at mas mature ka. Habang sila nananatiling stuck sa negativity.